Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pag-aaral ngayon ay continuation ng ating series on the Book of John. Nasa chapter 6 na po tayo at ang ating tatalakayin ngayon pinamagatang Jesus Walking on Water, John 6:16 hanggang 21. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. When evening came, his disciples went down to the lake, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark, and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing, and the waters grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. But he said to them, "It is I, don't be afraid." Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Mga kapatid, ang theme ng ating pag-aaral sa John 6:16 to 21 ay ito. Jesus reveals His divine power and comforting presence in the midst of fear and storms. Yan po ang tema. Ang katotohanang bibigyan natin ng diin, ang parehong Kristo, the same Christ, who rules over the storm, also comes near to His fearful people and say, "It is I, do not be afraid." Mga minamahal na mga kapatid, ang buhay ng tao ay puno ng bagyo. Kahapon pinag-aralan natin yung feeding of the 5,000. Kung saan tinugunan ng Panginoon ang pangangailangang pisikal ng tao, yung kanilang pagkagutom, yung kanilang pagkauhaw. So dito po sa ating pag-aaral ay titingnan naman natin ang isa pang pagtugon ng Panginoon sa malaking pangangailangan ng tao. At ito po ay yung pag-aalis ng takot. Ang buhay natin ay may iba't ibang mga karanasan. Hindi po pangako na palibasan na kay Kristo ay puro ligaya ang dulot nito. Hindi puro kaginhawahan. Hindi po puro kasaganaan. Ang mga pastor na nagtuturo na ang buhay Kristiyano ay kasaganaan, tagumpay, pagpapala ay mga bulaang guro. Kasi hindi naman po natin yon makikita sa banal na kasulatan. Ang mga tapat na lingkod ng Diyos na sumunod sa Panginoon, ang hamon ni Jesus ay, if you want to follow me, you need to deny yourself, you need to carry your cross, and you need to follow me. At ang pagsunod na yon sa Panginoon ay may pasan, may dalang krus. So, dito makikita natin ang buhay Kristiyano ay iba't ibang karanasan. Minsan, puno ito ng mga pagsubok, puno ng bagyo. Some storms come suddenly. Hindi merong banta o yung walang banta, walang pagkakataong makapaghanda, bigla-bigla itong dumarating. Katulad ng mga storms na ito sa buhay ay ang karamdaman, financial hardship, family conflict. Minsan pag nasa ministeryo, katulad ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos, may mga ministry struggles. Merong mga kalungkutan, bunga ng iba't ibang mga karanasan. Madalas ay may disappointment. Merong mga anxiety about the future. Lahat ng ito can be considered storms of life. Darating sa mga panahong hindi mo gustong dumating o hindi mo inaasahan. At ang katotohanan, mga kapatid, even faithful believers experience dark nights and rough waters. Kaya napakagandang pagbulay-bulayan ang katotohanan na ang bawat isang mananampalataya ay nangangailangan ng pastol na taga-akay.
Kaya nga, inilalarawan sa Biblia ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mananampalataya bilang mga tupa. Hindi po ba? At ang Panginoon ang ating mabuting pastol. Maraming mga Kristiyano ang may maling kaisipan. Kaisipan na turo ng mga maling pastor. Mga turo ng mga bulaang guro. Ng mga prosperity preachers. At kabilang sa mga prosperity preachers na yon, yang si Eddie Villanueva ng JIL, yang mga G12 concept ni Uriel Balano at mga simbahan ng G12. Nakasentro ang kanilang mga pagtuturo, ang mga mensahe linggo-linggo tungkol sa mga pangako ng pagtatagumpay. Kasi ang hamon ay laging dumami, lumago ang gawain, at kapag malago ang gawain, palatandaan ito ng isang matagumpay na ministeryo at palatandaan ng maunlad at pinagpapala ng Diyos. Pero hindi ho ganon. Ang pangako ng mga pastor na ito, if you truly follow Christ, life should become easy. But the disciples were exactly where Jesus wanted them to be. In obedience to Christ. In following Jesus' command. And yet, they still faced a storm. Hindi pangako, hindi katotohanan na kapag sumusunod ka sa ating Panginoong Hesukristo, sumusunod ka sa kanyang layunin, magiging maginhawa ang buhay mo at hindi ka makaka-experience ng mga bagyo. Lagi nga sinasabi, pag may problema ka, isa lang ibig sabihin yan, karma yan kasi hindi ka masunurin. Pero mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, ang mga alagad na ito sa ating binasang talata, sumunod sa utos ni Jesus to go to the other side of the lake. And while in being obedient to the will of Jesus, they experience this sudden storm. So ano pong conclusion natin dito at this point? The Christian life is not the absence of storms. The Christian life is learning to trust Christ in the middle of the storm. So ang buhay Kristiyano, hindi pangako na walang bagyo. Pero ang buhay Kristiyano ay ang hamon ng pagtitiwala, hamon ng pananampalataya sa Panginoong Diyos kahit sa gitna ng bagyo. Sa ating talatang binasa sa John chapter 6:16 to 21, the disciples are terrified on the Sea of Galilee. Malakas ang hangin, the sea is rough. Then suddenly, during that darkest moment of their lives, Jesus comes to them, walking on the water. This miracle is not merely about power over nature, it is a revelation of who Jesus truly is. Dito po mga kapatid, muling nagpakilala ang Panginoon. Uulitin ko, ang bawat himala na nangyayari palatandaan upang ipakilala si Jesus. At dito, yung paglakad ni Jesus sa tubig is again another revelation of who Jesus truly is. Jesus is the sovereign Lord, the divine Son of God, the shepherd who comes to his fearful people. And today, Christ still comes to troubled hearts saying, "Fear not, it is I." Dito po, magbigay na to ng comfort. Pwede ko nang tapusin ang mensaheng ito ngayong umaga. At hamunin na lang kayo. At sabihin sa inyo na kung yung mga alagad sa gitna ng kanilang takot, doon sa unos na kanilang pinagdadaanan, dumating ang Panginoon at sinabing huwag kayong matakot, ganun din naman sa buhay natin ngayon. Kung ano man ang inyong pinagdadaanan, kalungkutan, suliranin sa pera, suliranin sa pamilya, kawalan ng pag-asa, ang hamon sa atin ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Fear not, it is I. So tingnan po natin, ayoko naman tapusin yung pag-aaral na hindi tinatalakay yung mga verses. Hindi po ganun ang tinig ng pag-asa. Every time na may binasa tayong talata, iisa-isahin po natin.
Ang tawag po sa ganitong paraan ng pagtuturo ay expository teaching. Ang paraan ng ganitong pag-aaral ay expository preaching. Kung yung iba puro mga kwento lang, babasa ng isang talata, hindi naman tatalakayin, tapos magkukwento ng kung ano-anong kwento, tapos batian portion na, hindi po ganun ang tinig ng Pag-asa. Dito po talagang ihanda ninyo ang iyong kwaderno, maganda kayo ng ballpen, at isulat po ninyo yung mga punto per punto na inyong makukuha dahil mapapakinabangan nyo ito sa inyong mga personal na pag-aaral, gayon din naman sa pagtuturo sa iba. That is the intention ng tinig ng Pag-asa. So ihanda nyo na yung ballpen, notebook at kung ano man inyong panulat at atin na pong tatalakayin ang John chapter 6 verses 16 hanggang 21. And I would like to start with the first point. The first point is the disciples experience darkness and storms. And this is but a reality of life. Mga disipulo po ito. Hindi po sila mga unbelievers. Sila po ay disciples called out by the Lord to be His followers. Mga tinawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya. At sa kabila ng kanilang pagsunod, hindi naman nila na-experience yung mga pinangangako ng mga prosperity preacher. Hindi nila na-experience yung mga pangako na pag sumunod ka after 10 years, magkakaroon ka ng kotse, gaganda buhay mo, aasenso ka. Wala silang naranasang ganon. Kaya kung meron tayong magandang halimbawa, mga kapatid, na susundin, hindi yung mga bulaang pastor, kung hindi yung mga karanasan ng mga mananampalataya sa banal na kasulatan at hindi naman nagkulang ang Bible ng mga example na ito. At sa umagang ito, ito nga po ating nakita. Ang mga alagad, lingkod ng Panginoon, they experience darkness and storms. Nabasa po natin yan. When evening came, his disciples went down to the lake where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now, it was dark. Yan ang sabi. So the passage begins with darkness. Dumating na ang gabi, the sea was rough, the wind was strong, and Jesus at this point nowhere to be found. Jesus seemed absent. Naalala niyo po ba mga kapatid ang context niyan? Pagkatapos na ang Panginoong Yesus ay nagpakain ng 5,000, hinabol siya ng mga tao eh. And they were forcing Jesus to be their king. Yun yung huli na ating pinag-aralan kahapon. Gusto ng mga tao na gawin siyang hari kasi nga natutugunan ni Jesus yung kanilang pangangailangan sa pagkain eh. Ang tao naman, importante lang talaga yung ilalaman sa sikmura eh. Yung matutugunan yung kanilang material na pangangailangan. Kaya nga yung iba buboboto dahil sa 500 pisong ibinigay ng mga politiko eh. Kasi yung immediate needs natugunan at kapag natugunan yung immediate needs, iboboto nila. So dito po, they want Jesus to be their king dahil natugunan ni Jesus yung kanilang pagkagutom. Pero anong ginawa ng Panginoon? Inutusan niya ang mga alagad sa ibang gospel, no? Sa ibang gospel mababasa nyo. Po? Kung when we compare this passage with the other gospel, kay Luke, kay Mark, kay Matthew, we learn that Jesus intentionally sent the disciples across the sea. Dito po sa John, hindi binanggit na inutusan ni Jesus eh. Pero sa ibang gospel, binanggit doon, mauna na kayo sa kabilang ibayo. Go to the other side of the lake. So doon makikita natin na talagang intentional na inutusan ng Panginoon. So huwag niyo kakalimutan that disciples were experienced fishermen. Sanay sa tubig yung mga yan. Majority ng mga disipulo, sanay sa ilog eh. Sanay sa lake. Sanay sa dagat kasi mga mangingisda. Yet, even though they are fishermen, they were afraid. And this, my dear brothers and sisters, reminds us that believers are not exempt from trials. Believers are not exempted from the storm. And Jesus never promised a storm-free life. It was Jesus himself
who sent them in the storms of life. Amen? So, malinaw po yan, na po? So, kung ating titingnan, the storm was not outside the will of God. So, ibig po sabihin pala niyan, kung ang mga alagad ay itinulak ng Panginoon doon sa storm na ito, ayon ito sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Minsan talaga ayaw natin ng kalooban ng Diyos. Sino ba naman ang gusto ng pagdurusa? Sino ba naman ang gusto ng kawalan? Sino ba naman ang may gusto ng tila nababagabag ang buhay? Ayaw natin nun. We always want a storm-free life. But it was Jesus who sent them to the storm. And the storm was not outside of the will of God. Mga kapatid, sometimes the storm in our lives are not punishment. Huwag ninyong paniwalaan na yung kahirapan ay sumpa, katulad ng tinuturo ni Eddie Villanueva. If you are in poverty, then you are cursed because for him, poverty is a curse. Ngayon, sino ang sinungaling? Yung Bible o si Eddie Villanueva? Marami pong kasinungalingan tinuturo yon. Pag ikay may sakit, ikaw ay curse. Mga kasinungalingan niya na naririnig niya ang tinig ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos, hindi naman. Ang dami pong propesiyang sinasabi yan, hindi naman nagkakatotoo. Kapag ang propeta nagsabi at hindi nangyari, sinungaling yun, ang tawag doon ay bulaang propeta. So, tandaan natin mga kapatid, hindi palibasa nasa pagdurusa ka, pinaparusahan ka. Hindi palibasa may kakulangan ng buhay mo, ay isinumpa ka. Sometimes the storms in our lives are not punishment. Well, we cannot deny that if God want to punish you, He will punish you. May kapangyarihan siyang gawin yon. But not all of the storms in our lives are punishment. Sometimes the storm in our lives are not accidents, not proof of God's abandonment. Sometimes storms are part of God's divine purpose. Kung hindi nyo pa nababasa ang buhay ni Jose, son of Jacob, basahin po nyo yun at mapapatunayan nyo na yung mga pagdurusa ng kanyang buhay ay hindi pagpaparusa ng Diyos. Yung mga kahirapan ay ginamit ng Diyos bilang paghahanda para sa magandang klase ng buhay. That is part of God's divine plan and purpose for the entire nation of Israel. Amen, mga kapatid? So, yung magulang, a parent teaching a child to swim may briefly step back. Not because the parent hates the child, but because the child must learn trust and dependence. Minsan, alam niyo, di ako natutong lumangoy, mga kapatid. Hindi dahil walang tubig dun sa lugar na amin pong tinirahan nung kami mga bata pa. Because minsan, mga kapatid, yung overprotectiveness ng mga magulang na baka mapahamak yung mga anak, minsan nagiging dahilan din kung bakit hindi natututo yung mga anak. Alam niyo po ba mga kapatid na natuto akong magmaneho, hindi alam ng mga magulang ko. Kasi ang laging nasa isipan ng mga nanay ko, tatay ko, tumigil ka Rualdo, ganun po yan eh. Tawag po ng nanay ko sa akin, Rualdo eh. Ruel lang po ang pangalan ko. Rualdo, tumigil ka, baka ma-aksidente ka. So kaya matanda na rin po ako eh. May edad na ako nung natuto akong magmaneho eh, ng sasakyan. Hindi po ako natutong lumangoy kasi, pupunta muna kami doon sa ilog. Tumigil ka, Rualdo. Pupunta kami sa dagat, mangunguwala kami halaan. Noon po, alam niyo po yung Las Piñas, yung Almansa, tapos po yung Las Piñas, Sapote. Yung Sapote nung araw, yung coastal road, nilalakad lang ho namin yun eh. Doon po kami nangunguha ng halaan, ng talaba, ng nakakakuha ng tahong. Napakadami po noon. Noong araw, hindi mo kailangan ng pera para kumain eh. Ginaganon lang namin ng buhangin noon, yung mga halaan, yung mga nakakakuha sa dagat. Ginawang coastal road, kaya wala na. Wala na pong ganun, wala nang halaan. So,
Noon, gusto naming lumangoy, gusto ko matuto lumangoy, yung mga kaibigan ko nagpupunta ro, ako ayaw payagan. Kung hindi pa ako tumakas, hindi po ako makakarating sa dagat kasama ng mga kaibigan ko. Pero alam niyo po mga kapatid, ang Diyos minsan ganon. Hindi ko sinasabi, take note, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing magrebelde tayo sa Diyos para matutunan natin ang mga bagay-bagay sa buhay. No, I'm not saying that. Pero minsan, and that is a reality, God will allow you. God will allow you to do things on your own. Because those experiences na gagawin mo, ay gagawing paraan ng Diyos para matuto ka. Naalala niyo po ba yung alibughang anak? Hindi po ba? Kailan ba niya natutunan ang pag-ibig ng kanyang ama nung wala na siyang makain? Kailan ba niya na-realize yung kabutihan ng kanyang ama? Nung siya ay wala nang malapitan. And sometimes those lessons cannot be learned in ease. It can only be learned in the moments of difficulties. Amen? So likewise, God sometimes allow difficult seasons so we learn. Amen? Learn what? Learn faith, dependence. We can learn prayer. We can learn humility and perseverance. Mga lessons na hindi matututunan kung walang pagdurusa at kahirapan. Tama? So bilang application, maraming mananampalataya ngayon are rowing against strong winds. Ano tawag doon? Ano pa tawag doon? Gumagaod, no? Rowing against the strong winds. Many are struggling in marriages, rebellious children, ministry exhaustion, immigration struggles, financial burdens, emotional pain, and spiritual dryness. Kapatid, hindi ko alam kung nasan ka dyan. Kayo na nakikinig sa akin, hindi ko alam kung alin sa mga yan ang inyong pinagdadaanan. And perhaps you are asking, Lord, where are you? So even the disciples wondered the same thing. They're asking, it was dark, the sea was rough, Jesus seemed distant. But take note mga kapatid, yung inaakala nilang wala ang Panginoon, hindi yung totoo dahil dun sa lugar na kanilang kinatatakutan, doon lumakad ang Panginoon. He was not absent. Amen? So, ito ang makikita natin sa second point, sa verse 19. Jesus comes to His people in the midst of the storm. Ano sabi? Yun, sumasagwan. Ang galing ni Ate Nancy Almasar. Sumasagwan. Pasensya na po kayo. Tumatanda. Malapit na po akong mag-senior. Next year, senior na ako eh. Marami na ako nakakalimutan. Pero sa verse 19, ang sabi, when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. Mga kapatid, this is one of the clearest displays of Christ's divine authority. Kaya natakot ang mga alagad kasi wala naman silang nakikita kahit kailan na gumawa nito. Wala silang nakitang taong lumakad sa tubig. Sinong hindi matatakot nun? Kaya sa ibang gospel, ang tingin nila multo. Sino hindi matatakot sa multo? No? A ghost. But here we can see the clearest displays of Christ's divine authority. Only God rules over the waters. Ano ang sabi ng Old Testament? In the Old Testament, walking upon the sea is language used for God Himself. Ayon sa aklat ni Job 9:8, He alone stretched out the heavens and trampled the waves of the sea. Ito'y lingwahe referring to God because God trampled
the waves of the sea. So, Jesus walks on water because he is not merely a teacher or a prophet. He is Lord over creation. The waves that terrify the disciples are beneath his feet. Kaya dito makikita natin, one of the clearest displays of Christ's divine nature is what he did, the walking of the water. Ano po? So, anong katotohanan makikita natin ito? The storm that overwhelms us does not overwhelm Christ. Ano man yung pinagdudusahan natin, pinaghihirapan natin, karanasang napakabigat, hindi ito mabigat kay Jesus. Nilakaran niya lang ito. What causes us panic is under his control. The disciples were struggling to row, sumagwan, but Jesus was calmly walking above the thing they feared the most. Amen? Ang isang sanggol pwedeng magpanic during turbulence on an airplane. Diba? Yung mga pag nakasakay kayo sa aeroplano, may mga air pocket eh. Yung mga bata, hindi nila alam yun eh, na merong ganon. So, natatakot yung mga bata, nagpapanik. But when the child looks at the calm face of their parents, fear begins to fade. Peace does not come from understanding the storm. Peace comes from knowing who is with you through the storm. Amen? So, sometimes Jesus does not immediately remove the storm. Instead, he reveals himself in the storm. Many Christians know Jesus as Savior, but they truly discover his comfort during the storms. Amen. So, we often encounter Christ most deeply kailan? Kailan natin mas malalim na nakakatagpo ang Panginoon? Kailan natin gustong maging mas malapit sa Kanya? Diba in the hospital rooms? Diba during grief pag namatayan? Diba during loneliness kapag nagkaroon ng breakups ang relationship? Hindi ba during trials kapag hindi mo na alam ang gagawin? At minsan through tears and prayers. This is where we encounter Christ most deeply. So the storm becomes the place where Christ draws near. Amen mga kapatid. So meron po ba kayong mga karanasan na kung saan naging mas malapit sa pakiramdam ninyo ang Panginoon? Pwede nyong i-type sa comment section. At pwede nating i-share yung ating testimony na nung mga panahon na yon, noon natin naranasan ang ating Panginoong Hesukristo. Share niyo po para sa kapakinabangan ng iba. Pangatlong bagay, anong sinabi ng Panginoon nung nakita siya ng kanyang mga alagad? Jesus speaks word of comfort to fearful hearts. Sa verse 20, ang sabi ng Panginoon, "It is I, don't be afraid." This is the heart of the passage. The disciples are afraid, terrified, but Jesus speaks, "It is I." Ako ito. So in the original language, itong phrase na "it is I" also mean I am. And the word I am echoes the divine name of God revealed in Exodus 3:14 kay Moses. Paano kita ipapakilala? Sino ang sasabihin ko sa Ehipto? Sino ang sasabihin ko sa Paraon? Sabi ng Diyos, sabihin mo, I am what I am. Jesus here is revealing His divine identity. The one in the storm is the eternal God, the covenantal God, the Savior of sinners. The answer to fear is not self-confidence. The answer to fear is the presence of God. Ang sagot sa takot ay hindi kumpiyansa sa sarili, hindi lakas ng loob. Ano po ang sagot sa takot?
presensya ng Diyos. Do not be afraid. Yan ang sabi ng Panginoon. And fear is one of the greatest struggles of humanity. Ang dami nga nating kinatatakutan. Inisa-isa ko na kanina. At uulitin ko, ano-ano ba yung mga kinatatakutan ng tao? People fear death, failure, rejection, sickness, uncertainty, the future. But throughout the scripture, God repeatedly tell His people, do not fear. Amen, mga kapatid. God said, do not fear. Not because danger is unreal, but because God is near. Amen? In Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Nakakalungkot. Many believers today are emotionally exhausted, pagod. Some smile publicly while privately drowning in fear, in sorrow. But Christ still says, I am with you. Do not fear. Trust me. I have not abandoned you. Mga kapatid, it is only the presence of Jesus that changes everything. Kaya pag wala si Jesus sa buhay natin, pupunuin ka ng takot. Pupunuin ka ng pangamba. Pupunuin ka ng anxiety. And it can lead to depression and sometimes suicide. Why? Because you feel that you don't have any help at all. But if you are a believer, always remind yourself that the presence of Jesus changes everything. And remind yourself that we are the temple of the Holy Spirit and Christ lives among us. Amen? Ano pong sumunod? Verse 21, huling verse. When Jesus enters the boat, peace comes. Yan po ang sabi ng verse 21. Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. What a beautiful picture. The frightened disciples become glad disciples. Ang tanong, ano difference kanina at ngayon? Ang difference, kasama nila si Jesus. So the greatest needs of the disciples was not calmer water. Hindi ang pagiging kalmado ng dagat ang mag-aalis ng takot. The greatest needs of the disciples is the presence of Christ. Kahit sa gitna ng unos at nandun ang Panginoon, merong kapayapaan. Minsan, ang hiling natin iba. Ang hiling natin, kumalma ang dagat. Ang hiling natin, Lord, remove the storm. But often, God's greatest gift is not the canceling of the storm, but the presence of Christ in the midst of the storm. The greatest gift is, I will be with you through the storm. Amen, mga kapatid. Sabi po ng Psalms 46, 1 and 2, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. To illustrate this, my dear brothers and sisters, a candle in darkness changes everything. The darkness may still exist, but the presence of light overcomes fear. Jesus is the light who enters the darkness of our lives. And even in the most darkest moment, the presence of Jesus changes everything. Amen? So this miracle reveals the sovereignty and the deity of Jesus. Jesus here is the Lord over creation, the sovereign God over nature, sovereign over storm, sovereign over fear, sovereign over circumstances.
nothing happens outside His authority. Even the storm obeys His purposes. Amen? So the disciples did not survive because of their rowing skills. They did not survive because they were fishermen. They survived because Christ came to them. So ang salvation nila, si Jesus. Kung physically si Jesus ang salvation, tayo spiritually, salvation and perseverance rest not on human strength but on Christ preserving grace. Pwede bang mag-amin tayo dyan? Kwento nyo nga yung inyong mga karanasan kung kailan dumating ang Panginoon at tinanggal ang inyong takot. Philippians 1:6 ang sabi, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. I would like to give you some practical lessons para maging pagbubulay-bulay ninyo ayon sa ating pinag-aralan. Una, storms are part of the Christian life. Faith does not exempt us from suffering. Take note of that. 2, Jesus sees even when we feel abandoned. Darkness does not mean God is absent. 3, Christ is greater than what we fear the most. So the waves are beneath His feet. The presence of Jesus brings peace. True peace is found in Christ alone. And the last, we must receive Christ by faith. The disciples willingly received Him into their boat. So this miracle points us to a greater salvation. Humanity is like those disciples, helpless, fearful, unable to save themselves. But Jesus comes to sinners. Sa krus ng Kalbaryo, Christ faced the ultimate storm, and that storm is the wrath of God against sin. And through the death and resurrection of Jesus, He became the Savior of all who trust Him. The question is, do you believe? Will you receive Him? The disciples welcomed Him into the boat. Will you welcome Christ into your life? Amen? Kapatid, are you tired, afraid, discouraged, confused? Remember this, Jesus still walks on the waves. Nothing is beyond His authority. At ngayong umaga, He speaks the same comforting words. It is I. Do not be afraid. I would like to give you some reflection questions. Pagbulayan po nyo ito. What storms are currently testing your faith? Have you mistaken God's silence for God's absence? What fears do you need to surrender to Jesus? How does this passage reveal the deity and sovereignty of Christ? Are you willing to trust? Are you trusting in your own strength or in the presence of Jesus? Manalangin po tayo. Father, we thank you for sending your Son, our Lord and Savior Jesus, who rules over every storm. When fear overwhelms us and darkness surrounds us, reminds us that Christ is near. May you strengthen our faith to trust you even when the winds are strong. May you help us to hear the comforting voice of our Lord saying, do not be afraid. May your presence, O Father, bring peace to troubled hearts today. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.